Good morning, ladies and gentlemen, my dear students. Today we are going to talk about our um, specification. So this is your instructor, Architect Jenny Labot. So first, we will learn unsa man mga specifications. So we have our introduction. So ang specification class, gina-prepare na siya para i-submit sa ato ang OBO or Office of the Building Official. Now, that specification is very important between you and the client so that the client is going to know unsa man nga klase nga manner of construction or unsa nga mga materials ang inyong naagrihan between the two parties kung unsaon ninyo pag-build ang iyahang structure. Now, specification here, the definition, also called construction specifications or specs, are details within a construction service contract that outline all the important aspects necessary for project fulfillment. So, mo akong giingon ninyo nga, all throughout the whole duration sa construction, manner, the time, kung sa siya kadugayon mahuman, ang gasto, naa siya dapat naka-detail sa imuhang specs. Okay, so we have what are the informations that you're going to include sa imuhang specification. Number one, the scope of work, meaning unsa ang mga working details nga imong i-include. For example, sa masonry, sa plumbing, sa electrical, sa structural nimo, no, sa mixture nga na. So apil na pud ani the materials for the project. For example, sa imong wall kung nagamit ba ka og CHP or are you going to use another type of material, for example the structural insulated panels or drywall, ingon ana imo na siyang specified. So the timeline, an important project milestone, kailangan po na siya nimo specify, but other specifications wala na nila gi-include because the timeline is they made it in a separate sheet, and you are going to learn that sa construction management. I think that's going to be in your 4th year or 5th year na nga subject. So methods of installation, of course, is also very important nga imo siyang i-explain. For example, sa imuhang masonry, unsaon man no, unsa nga mixture imong gamiton sa mixing nimo, sa concrete nimo, imo na siyang i-appeal. So, especially kung nagamit ka og bag-o nga material para sa imuhang project, it is very important nga i-detail nimo siya sa imong specs. Okay, quality of workmanship, it's very important nga ibutang pud nimo nga apil na no sa quality of workmanship sa unsa nga type of mixture ang imong ibutang. For example, sa slab nimo sa ground floor, slab nimo sa second floor, unsa nga klase nga mixture. So, and you are going to also include mga standards nga and safety no standards nga i-include nimo. Other paperwork sa specs, ibutang na nila ang standard kanang naibag-o karon nga gikan sa DOLE. Now the DOLE, they have this format nga mura na pud siya og specs, but it is specifically related to safety standards. Pwede pod nga kato siyang naa sa DOLE is ibutang nimo siya no, ibutang nimo siya sa specification. Now, contractors often use specification, dili often use sa always use jud na siya. So buintag often kay sometimes dili no. So who uses construction specifications? Again, of course, the builders. So construction companies, the architects, the engineers, or the owner of the project. So common types, ingon siya dire, common types of construction projects that may require specifications include residential, industrial, civil, institutional. In the Philippines class, especially here, no, we are very strict. All application for the building permit, it always includes specifications. Now, ang mga nahitabo, say, kape-paste na lang no, kay pariha raman po tag manner of construction diri sa Pilipinas. But for bigger kanang buildings, importante gid kay nga mas i-detail pa nimo. So other companies, if dako na kailang project, for example ikaw nag-build ka ni SM sa ato diri sa Bohol, now it is very important nga by phase imo gina siyang specify no, taas na kaya ang specification. So other companies will hire professional specification writers no, kanang kamao na sila kaayo ana nga portion mo na ilang forte.
So muna siya ilan ang i-detail. So introduction to, we're still in the introduction. So the importance, of course, importance number one, clarifying things about the project. So unsa may mga detalye nga throughout the project, unsa may buhaton ni contractor, nindot ni siya ingon ani kay the contractor is going to be protected, most especially kung ang kliyente magud nato, no, like kani ikaduha, setting expectations, imo gina siyang i-detalye kung asa rataman ug unsay mga butang nga i-include nimo sa imuhang trabaho. Kay most of the time, okay, most of the time based on experience, ang mga kliyente taas kay silang expectation pero ilang budget wa ya mo, no. Some oftentimes magsigig ka ng request og additional kani idugang ni ingana mo ni mo na pero wala na sa inyong sabot. So along the way sa construction daghan siyang mahuna-hunaan ba nga nindot din ingon ana pangutana na ba siya budget, no, kay kasagaran gyud ingana gyud, no, daghang gusto mura pag Batanggamay sigig pangayo nya wala gahuna-huna sa kwarta kay ginikanan may na nag-iya sa kwarta. So mura siya gana ang setting, no, dapat kanang specification is very important nga ma-protect sad sa atoa kung asa rataman ang iyahang material, unsay mga dapat niya kanang i-include ingon ana nay limitation ba. Okay, determining pricing, most especially kani siya. So if you have the specification, i-apply pod nimo, ibutang nimo didto kung pila ra ang presyo. Sa ako ang case, sa ako ang practice, I have different specification niya. Ang akong pricing dito na siya nako gibutang sa akong contract, but sa ato ang specification or sa inyong gamon nga specification, you can include the cost. For example, moingon ka dito sa specification nga your masonry works or your concrete works should only limit to 1.5 million. That means kung mulapas na ana tungod kay si client gadugang-dugang siya og wall, gadugang-dugang siya og space, so nagdugang ka diha og supports, that means he is going to pay for the additional. Okay, mayon ana nga scenario. And then we have the types of construction. We have the prescriptive. This is very kung ano, no, maka-understand nakaunsa ni siya nga klase. Kung may kag prescriptive, gi-describe ra nimo step by step. I always do this prescriptive, no, i-specify nimo unsa nga product, pag manner niya, so same execution procedures, imong i-describe kung unsaon siya pag trabaho. So we also have the general provisions. So patanawon mo na kung example ana niya. So ikaduha, performance. Describe the operational requirements of the finished project rather than providing step-by-step instructions for each task. This type of specification leaves the details of execution up to the contractor as long as they achieve the final performance objectives. Kasagaran ingon ani mo ni nahitabo, no, diri sa Pilipinas, ikapi-paste na lang nato diri ang ato ang kanang specification niya, isubmit ato sa OBO. Pero ang ato ang communication with the client, painguta, ma'am, mao ni perspective, I am going to finish this one, just give me 7 million pesos. So napoy uban ingon ana, no, nga kanang i-fixed price nila, kanang labi na sa mga contractors, i-fixed price nila ang amount sa isa ka building. So mura na ilang sabot. So kana itao din ako tagaan niya og perspective, interior and exterior. So mao gyud dapat nimo i-achieve with the amount nga inyong gisabutan, whether you're going to choose the most expensive or the least expensive. Mo na importante nga ang imuhang specification, it's going to go with your estimate. Mo na nga kani nga subject, it is all about specification and estimates. Kay dili pwede nga sa imong specification barat ra kayo mong material gibutang, pero sa imuhang cost estimates dako kayo, no, mahal kayo. Dili pud pwede nga kanang social kaayo ang naka-describe sa imuhang specification unya pag-abot nimo sa imuhang estimate pordoy sad kaayo, gamay sad kaayo, so malugi ka, kinsa man ay magtapal edi ikaw. So may nagdaghay kag minilyon, pero sayang pud imong minilyon imong ipagasto sa ihatag nimo sa kliyente tungod lang sa imuhang kadanghag. Okay,
So mo na giingon sa among mga review center nga mga instructor, no, tanga. Tanga architect, tanga ana. So di ta magtinanga. So okay, types of construction specifications, propriety. So this is also different, no. Use this type of specification when renovating. Okay, when renovating or completing projects on existing structures. Okay, kung ano, mura na po siya prescriptive. So, imo lang siyang i-inform, no? I-list lang nimo ang mga matching o similar na materials necessary for the project. It's almost the same with um, kanang kuan, prescriptive. Okay? Pero kasagaran adton dili na siya new construction, no? Kuan na siya renovation or addition. Or naay mga project nga kanang wala na human, like na siya existing ba nga mga uh, building permit, na siya existing nga mga specification, then you just have to adjust, make another specification for the additional and kanang kikinhanglan nimo i-renovate. So tips, we have here the tips. Be specific. Okay, be specific kung unsaon nimo pag build. Kung dako na kaya mo project, you can have it by phase. For example, you are going to make a hotel, no, just like Henan. So one building, you can have it one specification. Maygon ka building A specifications. Ana ka dito nga mao ni ako ang foundation, mao ni ako mixture, ingon na. And then you will have another one building B, beside the kuan, ayan na, mo ni akong specification. Ayan na, ilain-lain ni mo. So, kay sometimes, for example, may tag-hotel, mo ingon ba na, architect, gusto ko kani akong lobby, then, ang akong mga rooms is mura bungalow. And then, ang akong restaurant, lahit na po, more siya native. So, lain-lain siya. No? So, lahi-lahi po sila og supports. Mo nang, mas maayo kung dako na siya nga project, you're going to be specific in every building of all the inside the property of the client. So, ilain-lain mo siya para dili libog and hapsay ang imong trabaho. So, begin early. Dili kay, anhar ka magama, human na ka agree sa imong client. So, before ka mo submit sa OBO and before you're going to proceed with your construction, dapat nag-agree na mo sa client og unsay inyong ibutang og unsay manner sa inyong construction para magkasinabot mo. Okay, dili mo moabot sa point nga moingon ang client nga giblind mako nimo, nga na dayon, no, moingon po ka gamay ra man po kag kwarta. So mo na nga dapat magkasinabot gyud mo. Then check language and punctuation kay basin ang mga punctuation marks na to, no, kung mahimo lang gani, no, ang atong specification ato siya ipagama sa ato ang kuan, ipa-review na to sa ato ang lawyer o sa other legal professional to ensure that all the language and the words that we use sa ato ang specification is good and dili ta mabali. Okay, that is very important. So usay mahal pud ang ato ang mga bayad sa ato mga lawyer, no, pero ug dako nga project lami gyud ang naatay sandigan nga law kanang related nga mga professionals kay para dili ta mabalik kay kana ba yung mga kwartaan nga kliyente, no, balihon na ta na nila. So avoid repetition of requirements kana redundant ta kaayo, but it should be like clear. You have clarity sa imong specification until the finish kung mo yung tag sa racing finish line. Okay, this is an example of this is a small house in Sagbayan. Kanisiya, this is an example sa iyahang specification. Gamay ra siya, no. We have here the general conditions or requirements. So si Katuna may nakabutang na si Katuna din ay lahi din nga specification. But anyway, the same rin, no, muna akong gingon say copy paste na lang kay parihara ba. So we have here general conditions and then concrete works ug unsaon nimo ang concrete works. So example here, all concrete shall be mixed thoroughly until there is a uniform distribution of the cement and aggregates and should be deposited as nearly as practicable in its final position. Care being taken to avoid segregation of the aggregates. So, but pasabot,
gi-specify din nga care being taken to avoid segregation of the aggregates. Put pasabot dapat gyud nga tarugo nimo inagpour sa imong concrete para walay ampaw. Okay, walay buho-buho kay your mix is not going to be strong, especially for your structural kung naay ampaw. So water to be used for mixing concrete shall be clean and free from injurious amount of oil, acids, alkali, salts, and other organic materials. So, but pasabot, it is drinkable water or potable water. So, for example, naa ka dinha sa Panglao nya na ako'y project, I think it's one of the cousin diri sa one of my students here, na ay project na ko diha sa Panglao. Wa ko ganahi sa water kay parat kaayo. So what I did, dili jud ko ganahan ano ka other contractors are doing it nga bisag parat mo ray gamito nila kay magtinapol naman sila haul. It's very expensive to haul water from the city idala nimo sa Panglao and kanang Dawis. So what I did, kay parat man gyud ang tubig sa Panglao no, kung magluto kag rice mura nagnaay asin ang imong rice. So what I did is nag-order ko kuan ginalon nga mineral water. Mas barato man siya kaysa mo palit ko kuan kanang bitong water truck, ipapuno nimo og tubig and then ipadala nimo sa kuan. Mahal man kay ilang hauling, so adto pa ipapalit ko og mineral water, mas barato pa siya nya, safe pa imnon sa kumatrabahante. So ingon ana nga mga decision making class no, it's very important nga atong mixture dili gid siya parat. Kung mahimo, kung unsay need nga gikinahanglan sa imong kliyente, you give them the best nga pwede nimo mahatag, kay ikaw ra magihapon madaot kung tagaan nimo siya og kanang mga gubaon nya moabot ang ingana pareha ni Odette nya mga lupa dito iyang atop. Loy kayo di ba ka makonsensya no. So proportioning of concrete, it is very important nga i-specify nimo dire. So kani siya kay gamay ra man ni siya nga kanang kuano kanang building, kani siya ang concrete slab floor lang ang gi-specify class C no, kay kasagaran class A ang gamiton. So ani nga part sa kanang specification ana nimo ibutang kung unsa ang klase nga mixture imo ibutang. So for example, this one floor finishes, imong ibutang dire bamboo exact for CR flooring. Asa kani nga ko ano dili man siguro ni mao nga sa gamay. I think this si Katuna. Si Katuna asa man nga project nako ha. So gamay ni siya kaayo day nga balay kay ing ibutang dire made of bamboo. Okay? So kung ano gyud ni siya nga balay, it's a very small house, native. And then ang CR gi-specify lang diri no. Mao di ay nga iyang specification diri is concrete slab floor ang CR class C. 1:3, 1:3:6. So mo na ang mixture. And then ang gi-specify niya nga bamboo siya, and then CR is flooring. Wala importante ang floor finishes kay ug di mo specify ana unsa iya material mo, ingon pa lang siya mag-tile siya unya wa di siya kwarta, di ba? Kisa may mo kuan mutapal ang ikaw, di ba? So lumber well seasoned, thoroughly dry and free from loose or unsound knots. So any type of kanang lumber nga itaod nimo, for example kani masabot na to nga gamay ra gyud siya nga balay no. So ang lumber nga ibutang nimo sa mga poste dapat well seasoned, dili putong humok nga kanang humok tay bag-o pa nga gi ang dabong bitaw kayo nga lube. So di na siya pwede katog yung karaan well seasoned nya, wa kay siya mga imperfection. Frames, wooden frames, so is pareha na siya tanan no, kanang dapat i-specify nimo depende gyud na sa project. So we will tackle everything sa kanang specification sa next na to nga topic, because sa next na to nga topic I'm going to teach you unsa man ang inyong ipamutang paani do nga mga works nga i-include, because the works that you're going to include sa imuhang specification, it's going to reflect sa imuhang kanang estimate. So you have excavation, concrete works,
steel works and all that, roofing, trusses, ingon ana. So I'm going to teach you everything ani for the whole semester. So medyo taas-taas tag i spend time sa ato ang estimate because it's going to be mathematics kani nga subject. So I hope everyone is going to be importante sa estimates class is naatay kuan kanang uh, common sense. Okay? Common sense. Kaya ug wala kay common sense, maglisod ka. Because in estimates, you can make different way or different style sa imuhang um, way of solving. But, it should be kanang sakto. Sakto siya nga pamaagi. You can derive to the correct answer. Now, the correct answer in estimate is the range. Not too many, and dili pud siya less, no, sa expected nga gasto. Okay, so nga na that is all about um, specifications. So thank you very much for listening to our short discussion for today. I hope you have learned so much about specification maski sa introduction pa lang ta. Okay, thank you and God bless.